Mga minamahal kong kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po tayo manalangin ngayong araw, nais ko po muna kayong anyayahan na tumigil saglit, hindi para sa katahimikan lamang, kundi para makinig sa tinig ng Diyos na patuloy na tumatawag sa atin kahit sa gitna ng ating mga pagsubok, pagod at tanong sa buhay. Alam kong bawat isa sa atin ay dumaan na sa iba't ibang panahon ng ating buhay. May mga panahong magaan ang lahat, may halakhak, may kasaganaan, may kapayapaan. Pero may mga panahon din na tila binagsakan tayo ng langit at lupa. Yung mga gabi na hindi tayo makatulog sa bigat ng iniisip. Yung mga araw na kahit ngumiti tayo sa iba, sa loob natin ay parang may luhang hindi maibulalas. Yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, parang hindi ka makawala sa lungkot, sa pangamba, sa pagod. Baka ikaw yan ngayon, kapatid. Baka narating mo na ang punto kung saan ang puso mo ay parang napundi na ng pag-asa. Yung mga tanong na paulit-ulit mong inuusal sa Diyos. Panginoon, nakikita mo pa ba ako? Bakit parang ako na lang mag-isa? Pero kapatid, pakinggan mo ko ngayon dahil nais kong ibahagi sa iyo ang isang makapangyarihang katotohanan, isang bagay na maaaring hindi mo inaasahan. Alam mo ba na sa mismong sandali ng iyong paghina, sa mismong oras na parang wala ka ng ibubuga, dun ka pinakamalakas sa mata ng Diyos? Oo, kapatid, kapag nagawa mo na ang lahat, kapag ipinagdasal mo na, pinagsikapan mo na, inalay mo na ang buong puso mo, pero parang wala pa ring nangyayari. Doon mismo nagsisimula ang pagkilos ng Diyos. Hindi yan pagkatalo, hindi yan katapusan, iyan ang simula. Sabi nga sa 2 Corinto 12:9-10, sapat na ang aking biyaya para sa iyo, sapagkat ang kapangyarihan ko ay nahahayag sa kahinaan. Kaya't masayang ipagmamalaki ni Pablo ang kanyang mga kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay mapasa kanya. Dahil sa kanya, siya'y nasisiyahan sa mga kahinaan, sa mga pag-uusig, sa mga pasakit. Sapagkat kapag siya'y mahina, doon siya tunay na malakas. Hindi hinintay ng Diyos na maging matatag muna si Pablo. Hindi niya sinabi na ayusin mo muna lahat bago kita samahan. Sa halip, sinamahan niya si Pablo sa mismong gitna ng kahinaan, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kalungkutan. At ang lakas ng Diyos ang siyang pumalibot at yumakap kay Pablo. Ganon din ang pangako ng Diyos para sa atin ngayon. Kapatid, sa mga oras na pakiramdam mong wala ka ng laman, doon ipinapakita ng Diyos kung gaano siya kayaman sa pag-ibig, sa awa at sa kapangyarihan. Sa mga sandaling akala mo ay tapos na ang lahat, doon nagsisimula ang himala. Ang lakas niya ay hindi nauubos. Ang biyaya niya ay hindi kulang. Ang pag-ibig niya ay hindi natitinag. Sa halip, siya pa mismo ang lumalapit sa gitna ng iyong pagkawasak at siya ang bumubuo muli ng kagandahan mula sa pagkabasag. Hindi ka iniwan sa iyong pinakamababang sandali. Hindi ka binabaliwala sa bawat hikbi mo. At kahit sa iyong kahinaan, hindi ka walang kapangyarihan dahil hawak ka ng Diyos na kailanmay hindi natatalo. Anuman ang hinaharap mo ngayon, sakit, problema, kawalan ng pag-asa, kabiguan, sugat ng kahapon, pakinggan mo ito. Sapat ang kanyang biyaya para sa iyo. Higit pa sa sapat. Kung pakiramdam mo ay nasa dulo ka na ng daan, tumingala ka dahil doon siya nagsisimulang bumuo ng bagong daan. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Ang mga kwento sa Biblia ay patunay niyan. Hindi kayang gibain ng kamay ng tao ang makakapal na pader ng Jericho, pero sa sigaw
ng pananampalataya, bumagsak ang mga iyon. Walang daan sa harap ni Moises sa dagat na pula, pero pinaghati ito ng Diyos. 12 taon nang dinudugo ang isang babae, walang lunas, pero sa isang paghipo sa laylayan ng damit ni Jesus, siya'y gumaling. Sila'y mga karaniwang tao, may takot, may limitasyon, pero nang sila'y umabot sa dulo ng sarili nilang kakayahan, doon kumilos ang Diyos. At ngayon kapatid, sa sarili mong kahinaan, hayaan mong ang Diyos ang magpuno. Sa pagkalito mo, sandalan mo ang kanyang karunungan. Sa lungkot mo, yakapin mo ang kanyang kaaliwan. Sa takot mo, hayaang ang kanyang kapayapaan ang maghari. At sa pagod mong katawan at kaluluwa, humilig ka sa kanyang bisig na kailanmay hindi nanghihina. Sinasabi pa rin ng Diyos ngayon, sapat ang aking biyaya para sa iyo. Kaya kapatid, lumapit ka sa Kanya. Hindi mo kailangang magkunwari. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka. Dalhin mo sa Kanya ang lahat, ang luha mo, ang sakit mo, ang mga tanong mo, ang mga pangarap mo, ang mga pagkukulang mo. Lahat. Ang gusto niya ay puso mong handang sumuko dahil hindi siya naghahanap ng pinakamalakas. Hinahanap niya ang pusong handang magpasakop. Isuko mo ang kwento mo sa Diyos, hawak niya ang dulo nito, at kahit anong nangyayari ngayon, siya ay nagsusulat ng isang magandang kwento para sa iyo. Ngayon, manalangin tayo. Panginoong Jesus, itinataas ko ang iyong banal na pangalan ngayong umaga. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakakatayo kahit pilit akong ibinabagsak ng buhay. Ikaw ang lakas ko sa kahinaan, pag-asa ko sa pagod, awit ko sa katahimikan, at kapayapaan ko sa kaguluhan. Ayon sa Filipos 4:13, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Salamat sa paalalang hindi ko kailangang mag-isa. Hindi mga tao, hindi pera, hindi kalagayan, kundi ikaw lamang ang nagbibigay ng tunay na lakas. Kapag nahihirapan ako, Panginoon, kapag ang bigat ng buhay ay hindi ko na kaya, kapag ang susunod na hakbang ay parang imposible, ikaw ang lumalapit at sinasabing, "Anak, hawak kita, magpatuloy ka." Hindi mo ako inatasang akuin ang lahat. Inanyayahan mo lang akong ialay ang lahat sa iyo. Kaya ngayon, isinusuko ko sa iyo ang aking mga pasanin, pag-aalala, mga kabiguan, takot at pagkadismaya. Ilalapag ko ito sa iyong paanan. Ayoko nang pilitin. Nais ko nang magpahinga sa iyong lakas. Panginoon, itinitingala ko ang aking mga mata sa iyo, hindi sa nararamdaman ko, hindi sa takot ko, sa iyo, Diyos ko. Sa bawat suliraning hindi ko na kayang ayusin, sa bawat panalangin na tila walang tugon, sa bawat saradong pinto at saradong daan, hinihiling kong ikaw ang manguna. Alam ko kung sino ka, ikaw pa rin ang Diyos ng mga himala. Hindi ka titigil sa paggawa para sa akin kahit hindi ko nakikita. Sa Filipos 4:19, pinangako mo na, "At buhat sa kanyang kasaganaan, ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus." Kaya nagtitiwala ako, hindi lang para sa material na bagay, kundi para sa kapayapaan ng kaluluwa, para sa aliw kapag ako'y sugatan, para sa pag-asa kapag ako'y nawawalan, para sa bagong lakas kapag wala na akong maibigay. Ikaw ay puspos ng awa, puno ng pag-unawa, hindi nauubusan ng habag. Ikaw ang nagbibigay ng daan kahit wala akong nakikita. Sabi nga sa awit 41:2, "Matyaga akong naghintay sa Panginoon at pinakinggan niya ang aking paghingi ng tulong."
Iniyahon niya ako mula sa hukay ng kapahamakan, mula sa putik. Inilagay niya ako sa matibay na bato at pinatatag ang aking mga paa. Kaya Lord, iligtas mo ako mula sa mga pagsubok na hindi ko na kaya. Sa mga lugar kung saan ako'y nalulunod sa problema, labanan mo para sa akin, maging tagapagtanggol ko. Gawin mong posible ang mga bagay na tila imposible. Panginoon, bigyan mo ako ng tapang na harapin ang mga bagay na iniiwasan ko. Tapang para ipagpatuloy kahit gusto ko ng sumuko. Tapang para manalig kahit ang paligid ay magulo. At paalalahanan mo ako, Panginoon, na kahit ako'y nadudurog, ikaw ang bumubuo sa akin. Sa bawat pagtatapos ng aking lakas, doon nagsisimula ang iyong kapangyarihan. Malugod kong tinatanggap ka, Jesus, sa bawat sulok ng aking buhay, sa mga tagumpay at kabiguan, sa mga pangarap at takot, sa mga lugar na umaapaw at sa mga lugar na butas-butas. Maging ang mga parte ng buhay kong hirap ibahagi, pumasok ka roon, Panginoon. At sa mga oras na hindi ko na alam kung anong ipagdarasal, salamat, Banal na Espiritu, na ikaw ang nananalangin para sa akin. Romans 8:26. Ang Espiritu ang tumutulong sa ating kahinaan, at siya mismo ang namamagitan para sa atin sa mga daing na hindi mabigkas. Salamat sa iyong panalangin, sa iyong pagkalinga, sa iyong walang sawang pagsama sa akin. Jesus, mahal na mahal kita. Sinasamba kita. Itinataas ko ang iyong pangalan sa ibabaw ng lahat. Salamat sa bawat sandaling inakay mo ako, sa bawat luha na pinunasan mo, sa bawat labang ikaw palang lumaban para sa akin. Ikaw ang aking pastol, ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang aking lahat. Ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Kung nakaabot sa puso mo ang panalangin na ito, kapatid, mag-type ka ng Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung may espesyal kang panalangin na nais ipagdasal namin para sa iyo, huwag kang mahiyang mag-iwan ng komento. Ipinapangako naming ipagdarasal ka namin. Pagpalain ka nawa ng Panginoon ng kapayapaan, kalakasan at pag-asa ngayon at magpakailanman.